Tayo po lahat ng manalangin minamahal, samahan niyo po ako, hallelujah. Ang dakilat mapagpala namin, Diyos, sa manaming banal, mahal namin, Panginoong Yesus. Lubos mo kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, mahal namin, Panginoon, sa iyong paglangis, sa iyong pagtipon sa amin sa dakot ng pampurihin at sambahin sa Spirit katotohanan. O Diyos, sa mga ng panalangin, mahal ang mag-ilista, minamahal at ginagalang Pastor Listrada Almeda, Grant and Prophet Loving God, patawarin mo bawat sa amin, O Diyos. Ikaw ang maglangis simbal ng salita mo, bukas sa aming pangunawa. Igbigay karuman sa mga aral, mapangalan ko mga salita mo, pag-ibig at kapangyarihan. O Diyos, sa makapangyarihan pangalan mo, mahal na Panginoon. Aming sinasulat din mo ng mahadlangan ng mga gawa ng kaaway. Lumay sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Puri po ating mahal na Panginoon na mahal, pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila, parangal, pagpapasalamat, minamahal, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Mabigyan ba natin ng malakas na palakpak po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Diyan po sa taas, makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Amen. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Nag-give double honor, mga minamahal, to the beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Dahil ang prophet of loving God, siya pong ginamit ating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. We should be grateful, mga minamahal. Pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon na binigyan po tayo ng totoong pastor ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayong lahat na kumbinsi, mga minamahal, hindi sa magandang pananalita, hindi sa mga matamis sa mga pananalita, minamahal, kundi nakumbinsi tayo ng buhay ang Diyos sa gawain ito dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. And also, we always cherish the blessed teachings po. Ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor, ating beloved Mama Dear, Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Minamahal, salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang mabuting halimbawa na pinakita nating beloved Mama Dear hanggang sa kanyang huling sandali, minamahal, unfailing love sa ating dakilang Diyos, minamahal, na pinakita ng mabuting halimbawa na buhay ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, mga minamahal. At ganyan po double honor sa kanilang minamahal, mga buong sambayan, to the beloved Almeda family, mga minamahal Almeda children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren. Give double honor, minamahal. Magandang gabi po sa lahat nating mga beloved co-preachers, beloved ordained preachers, sa lahat nating mga beloved co-workers, sa lahat ng mga choir members, mga minamahal, mga musicians, sa inyo pong lahat, minamahal kong mga kapatid, magandang gabi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga anak ng Diyos magsabi ng praise the Lord. Pinabati rin po natin ating mga webcast viewers, mga minamahal, na nanonood po ngayon, minamahal. Magandang gabi po sa inyo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Ating pong pag-aralan sa gabi ito, mga minamahal, in the shelter of God's wings. In the shelter of God's wings. Minamahal, this is a type of analogy, pag-analyze o symbolical, mga minamahal, na tayo po na mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ay kailangan po natin yung protection ng ating mahal na Panginoon. Kailangan natin yung guidance ng ating mahal na Panginoon. At ito po yung benepisyo na nakukuha natin sa paglilingkod sa Diyos. Bakit po tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon? Dahil ang Diyos natin ay Diyos na nag-iingat at Diyos na gumagabay sa atin. Papalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Mabigyan po ba natin ng malakas sa palakpak ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Yung po ating nakita. Amen po ba? Yung po ating nakita na kapag tayo nagtatapat, kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, kapag tayo nagsusumikap, mga minamahal, meron tayong mga benepisyong nakukuha. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Meron. Adyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Amen? Adyan ang guidance ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung minsan mga minamahal, hindi maganda na pakikinggan natin yung sinasabi ng mga tao, kung sino-sinong mga salita, pakikinggan natin, mga hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, puro negatibo talaga yung sasabihin nila. Sa kabanalan pa lang, marami ka na maririnig, mga hindi naglilingkod sa Diyos, puro negatibo. Sa pagbibigay,
sa pagdalo. Minsan, maraming maririnig mo, minamahal, mga negatibo. Pero tayo, mga minamahal, nagsusumikap tayo, nagpapatuloy tayo. Bakit? Nakita natin ang benepisyo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Lahat po na nakaranas ng pag-iingat ng Diyos, itaas ang kamay, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaranas ng patnubay, ginagabayan tayo ng Diyos para hindi tayo mapahamak, itaas ang kamay, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, may benepisyo sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So, kung may benepisyo sa paglilingkod sa Diyos, kaninong payo, kaninong advice, kaninong mga salita ang pakikinggan mo? Yung mga salita ba ng mga taong hindi naglilingkod sa Diyos? Pakikinggan mo ba yung mga salita ng mga tao na hindi nakaranas ng benepisyo galing sa mahal na Panginoon? Hindi mo sila pakinggan. Mismo nga ang Diyos nagsasabi, huwag mong kalimutan ang mga benepisyo na natanggap mo galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. O makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Ito po yung benefits natin, God's protection, God's guidance. Katulad ngayon, mga minamahal, maraming mga rumors of wars, banta ng kaguluhan, banta ng digmaan, mga pambubuli ng ibang bansa, mga minamahal, na tingin nila parang sila si Goliath, mga minamahal. Naliliitan sila sa Pilipinas. Tingin nila siguro sa Pilipinas parang si David. No? Nung lumabas si David, mga minamahal, may dalang tirador, may dalang sling. Ang sabi ni Goliath, anong tingin mo sa akin? Aso? Bakit pinadalhan niyo ako ng bata? Maring ganun ang tingin ng bansang China sa Pilipinas. Pero mga minamahal, hindi lang nila alam, may Diyos tayo na buhay, may Diyos tayong tumutugon sa panalangin, may Diyos tayong makapangyarihan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin ang Biblia, minamahal. Ito po ang prayer ng mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Psalm chapter 17, verse 8, mga minamahal. From the book of Psalms, chapter 17, verse 8. Keep me as the apple of the eye. Hide me under the shadow of thy wings. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 17, talata 8. Ingatan mo ako na gaya ng itim ng mata. Ikubli mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. Amen. Praise Lord. Everybody say, praise the Lord. Ano yung Tagalog niya? Itago mo ako, ingatan mo ako na gaya ng itim ng mata. Yung apple of the eye. Yung itim sa mata natin, yung tinatawag na, ang tawag po nila sa medical is pupil. Yung pupil sa ating mata, no? Makita niyo po yung pupil, yung itim sa mata natin, how protected it is. Gaano ka protektado, di ba? Meron tayong itong ating yung ating cover sa ating mata, no? Pagkatapos meron pang buhok, mga minamahal, yung ating anong tawag niyan? Eyelid ba yan? Di ba? So, tingnan niyo yung mata niyo gaano protected. Ginawa ng mahal na Panginoon na yan. Para siyempre, kung ang mata natin walang protection, baka masagi, mabulag tayo agad. Amen po ba? Amen po ba? Nakuha niyo po mga minamahal? Iniingatan dahil napakahalaga ng ating mata. Ngayon, pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ganyang pag-iingat ang gusto natin mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Protected. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya ito yung prayer ni King David, ni Psalmist David, minamahal. Keep me as the apple of the eye. Ingatan mo ko katulad sa itim na nasa mata. Ibig sabihin yung pupil.
Ingatang mainam, parang ganon. Ingatan mo akong mainam, mahal na Panginoon. At ako'y tabunan mo sa anino ng iyong mga pakpak o sa ilalim ng iyong mga pakpak. Ganon po ang prayer natin. Ganon po ang ating hinihingi sa mahal na Panginoon araw-araw. Hindi natin alam anong pwedeng mangyari. Hindi natin alam anong pwede natin makasalubong ng mga troubles, problema, kahirapan. Pero pag tayo iniingatan ng ating mahal na Panginoon, panatag tayong mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ang pangako ng Diyos, Psalm chapter 91 verse 4, from the book of Psalm chapter 91, verse 4, mga minamahal. From the book of Psalms, chapter 91, verse 4. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 91, talatay 4. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Amen. Praise the Palapakan Lord. po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga salita, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ang Diyos ay tumugon sa panalangin ni Haring David. Ganun din sa mga prayers natin. Ang sabi ng Biblia, He shall cover thee with His feathers. Tatabunan ka ng kanyang bagwis, ng kanyang pakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Tatabunan ka ng Diyos, mga minamahal, at ikay manganganlong. Ibig sabihin, ikay panatag. No? Tingnan mo yung bata, mga minamahal, di ba? Kapag sila'y kinakandong ng kanilang magulang, komportable sila. Amen po ba? Amen po ba? Ang sabi ng Biblia, tayo po'y manganganlong at mga minamahal sa kanyang pakpak, mga minamahal, at tayo magkakaroon ng pagtitiwala. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang kanyang katotohanan, mga minamahal, ating kalasag, shield and buckler. No? Ang sabi ng sa Tagalog, kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tayo pala ay pag-iingatan ng mahal na Panginoon, which is prayer natin, na tayo pag-iingatan. At totoo, pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. No? Yung ating pagtaas ng kamay kanina sa lahat ng mga iningatan, alam po natin, may bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong patutuo na ang Diyos natin dito ay nag-iingat, mga minamalating mahal na Panginoong Jesus. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, kung pag-uusapan natin yung tinatawag na protection, mga minamahal, huwag po nating isipin na nawala yung pag-iingat ng mahal na Panginoon kapag dumaraan ka sa mga pagsubok. Na parang nawawala ang proteksyon ng ating mahal na Panginoon kapag dumaraan ka sa mga kapighatian. Kapag dumaraan ka sa mga bagay na parang may nagbibigay sa iyo ng takot. Kagaya ng nararamdaman maging ng ating buong bansa. Hindi lang tayo, buong bansa, mga minamahal. No? Yung mga nagbabanta ng mga kaguluhan, nagbabanta ng mga digmaan. No? Yan po ay kumbaga nagdaraan tayo dyan. Huwag po nating isipin, maging mga pagsubok na meron tayo, bawat isa sa atin. Struggle na meron tayo, mga minamahal. Huwag nating isipin na kapag dumaan tayo dyan, hindi na natin kasama ang mahal na Panginoon. Na-miss na natin ang protection ng Diyos. Hindi po, mga minamahal. Actually, mga minamahal, bawat nangyayari sa buhay natin ay may purpose ang ating mahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. May pagsubok na dumating sa buhay mo para turuan kang magtiwala sa Diyos. Amen? Amen? May problemang dumating sa buhay mo para maunawaan mo na may plano ang mahal na Panginoon. Hindi plano natin. Hindi natin ito plano. Plano ba natin ito? Kung tayo ang tatanungin, siguro hindi natin iniisip yung ganitong paglilingkod. Dahil ang tao bulag sa katotohanan. Ang tao minsan gusto niya, siya ang nasusunod. Wala ka rito kung plano mo ang nasunod. Pero dahil plano ng Diyos ang nasunod sa buhay natin, mapalad tayo.
Bakit? Naglilingkod tayo sa totoong Diyos. Naglilingkod tayo sa buhay na Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, ang Diyos hinahayaan na po. Nandiyan ang kanyang pag-iingat kapag dumaraan ka sa pagsubok. Amen po ba? Amen po ba? Nandiyan ang kanyang pag-iingat kapag dumaraan ka sa kapighatian. Nandiyan ang kanyang pag-iingat kapag may problema ka. Nandiyan ang kanyang pag-iingat kapag ikay nag-struggle, mga minamahal, kasi ipinapakita ng mahal na Panginoon na may purpose siya, may layunin siya. Bakit niya yun pinaparanas sa iyo? Bakit niya po yung pinapatikim sa atin, no? Yung mga ganyang kapighatian. Hindi ibig sabihin na wala na yung pag-iingat niya, kundi ipinapakita niya po sa atin na kahit dumaan ka dyan, nandyan ang pag-iingat sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal pa yung malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kasi mga minamahal, kung hindi tayo pararanasin ng mga problema, paano madidevelop yung pagtitiwala natin sa Diyos? Amen po ba? Halimbawa, panganib. Halimbawa, may nagbabanta ng kapahamakan. May nag-iisip sa'yo ng masama. Di ba? Anong gagawin mo kapag nararamdaman mo may mga masamang tao, may mga anong gawa ng kaaway? Ang gagawin mo, mananalangin. Amen po ba? At katulad ng sinabi ng ating mahal pastor, kapag ikay magsisi, humingi ka ng tawad sa Diyos at ikay mag-rebuke, hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name, nandyan ka agad ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. O, palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At saka, tignan niyo po, yung patutuan ng ating kapatid kanina, dapat nagbigti na siya. Dahil sa problema, tingnan mo, dahil sa mga nangyari sa kanyang buhay, hindi niya na makayanan. So nagbigti na siya. Mabuti na lang po, hindi pa talaga natuluyan, minamahal, buga may plano pang mahal na Panginoon. Dahil sa problema na yan, mga minamahal, yung kanyang beloved husband, una na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagbago ang buhay. Amen. Amen. Nakapunta sa banal na gawain na ito. Nagbago ang buhay. So yung beloved wife niya, natuwa siya kasi yung husband niya nagbago na. Nagbago dahil sa mahal na Panginoon. So sabi niya, minamahal, ngayon pinagpala na po yung kanilang pamilya. Pinagpala na yung kanyang kabuhayan. Sabi niya po, sinong hindi maglilingkod sa Diyos? O maalala ko sa dako ng Talisay, may kapatiran tayo na may problema silang mag-asawa. Siguro habang nagdi-discuss sila sa kanilang problema, kasi yung kanyang beloved wife medyo mahilig sa sugal ba? At nai-involve na sa ibang other party, kumbaga third party. So namroblema silang mag-asawa. Habang sila nagdi-discuss, naglalakad, mga minamahal, hindi nila napansin, nasa loob na pala sila ng ating banal na gawain. Nakarating po sila sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At pagpasok nila, siyempre inimbitahan, pinaupo, mga minamahal, alam niyo po, yun po ang naging kaparaanan ng ating mahal na Panginoon. Yung kanilang mga buhay, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nawala yung bisyo, naging payapa yung kanilang pagsasama. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So yung problema, yung pagsubok, hinahayaan ng Diyos, pero hindi niya sinasabi na iniwanan kanya. Ipinapakita lang niya na kaya kanyang ingatan kahit may pagsubok pang dumating sa iyong buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Shadows of thy wings. Sa lilim ng iyong mga pakpak. Sa lilim ng iyong pakpak. Shadows of thy wings. Bakit may pakpak, mga minamahal na sinasabi? Inihalian tulad po ito, mga minamahal, dun sa mga ibon, o kaya yung manok, mga minamahal, di ba, pag may sisiw, kapag sila may mga baby, may mga sisiw po sila, no? Hindi mo basta malapitan yung manok, amen po ba? Matapang po yan. Minsan nga, mas matapang pa sa agila yung manok kapag may sisiw. Ganon sila protective sa kanilang mga sisiw. Ganon sila mag-ingat. Galit sila pag ginagalaw yung kanilang mga baby, yung kanilang mga sisiw. Ganon inahilan tulad ng Diyos.
ang kanyang mga anak. Ibig sabihin, kung itinulad ng mahal na Panginoon sa mga ibon, sa mga manok, kapag sila'y may sisiw, ganun sila katapang, ganun sila kaprotective sa kanilang mga baby, ibig sabihin, ganun din po ang pag-iingat ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. O makapalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Di ba? Kaya, saan tayo kakanlong? No? Saan tayo tatakbo? Kapag may problema tayo, di sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? May problema ka materially, may material na problema, financial lang yung problema, physical lang yung problema, lalong-lalo sa spiritual, kanino ka manganganlong? Kanino ka tatakbo? Kanino ka sino ang iyong muog na kung saan refuge na mapupuntahan mo mga minam kapag may ganito kang problema? Di ba alam natin, wala tayong ibang kanlungan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. O palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal, napakagandang malaman po natin na yung benepisyo na meron tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng Deuteronomy, mga minamahal, 32 verse 11, basahin po natin, ito yung ugali po ng agila, mga minamahal, sa kanyang mga inakay o yung kanyang mga baby na mga agila, mga minamahal. Deuteronomy 32 verse 11, from the book of the Deuteronomy, chapter 32, verse 11. As an eagle stirreth up her nest, floateth it over her young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings. Amen. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 32, ang talatay 11. Parang agila na kumikilos na kanyang pugad, na yumuyong sa kanyang mga inakay, kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak, kanyang kinukuha, kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ito daw pong agila, mga minamahal, may ugali pala itong agila na kapag nakikita niya yung kanyang mga ibon, yung mga anak niya po, na may balahibo na, at kumbaga, pwede nang mag-practice lumipad. Ganun pala yung ugali ng agila. Pag magpugad po sila, gumawa sila ng nest, o sabay pugad sa salag, sa Cebuano pa, pugad, hindi po yan na gumagawa ng salag ang agila sa mababang lugar. Doon po yan sa pinakamataas. Ganun po sila gumawa ng nest o pugad o salag, mga minamahal. Doon sa lugar na mataas. At kapag nakikita na po nila yung kanilang mga baby na pwede nang mag-practice lumipad, pwede nang i-train na lumipad, ang gagawin pala ng agila, yung magulang, bubugawin niya po, no? He-flatteret. Bubugawin niya. Parang agila na kumikilos sa kanyang pugad. No? Bubugawin niya, minamahal, yung kanyang mga ibon. Siyempre, magugulat yung mga inakay, yung mga baby na agila, lilipad po yan. Ngayon, doon niya makikita yung may mga kakayahang lumipad na. At yung mga anak niya na hindi pa kayang lumipad. At sabi ng Biblia, minamahal, ibubuka niya yung kanyang pakpak at mga minamahal, kinukuha niya po yung mga baby niya na hindi pa kayang lumipad. Pero yung nakakalipad na, babantayan niya po yon, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makapagsabi po ba tayo ng praise the Lord? Kaya pala, minsan ang mahal po yung susubukan ka. Amen po ba? He tried the righteous. The righteous are tried. Sinusubukan ng Diyos ang mga matuwid. Parang katulad sa agila, bubugawin niya yung kanyang mga ibon. Titignan niya kung sino yung magsusumikap lumipad. At yung nakikita niya kapag hindi pa kayang lumipad, ito po'y kanyang iingatan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makakabenepisyo. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, ginagawa po yun ng agila para makabenepisyo yung kanyang mga anak, katulad sa nangyari sa Egypt, mga minamahal. No? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, nung kanyang pinapadala yung mga iba't ibang salot, mga minamahal sa Ehipto, ang sabi ng mahal na Panginoon, katulad ako sa agila na pinoproteksyonan ko kayo, iniingatan ko kayo
Hallelujah. Basahin po natin minamahal Exodus chapter 19 verses 4 to 5 mga minamahal. So yung pala ang ginawa ng ating mahal na Panginoon noong panahon ng nagpadala siya ng mga salot mga minamahal sa Ehipsyo. From the book of the Exodus, chapter 4, verse 5. Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings, and brought you unto myself. Now therefore, if you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Amen. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 19, ang talatay 19, 4, 5. Inyong nakita ang aking ginawa sa Ehipsyo, at kung paano dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila, at kayo'y inilapit ko sa akin din. 5. Kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan na aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na po yung malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kung ang Ehipsyo, mga minamahal, pinarusahan, ang Israel, nung time na hindi pa kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos, pinarusahan po ang Israel ng mga taga-Ehipsyo. Makaiman po ba tayo, mga minamahal? Pinarusahan, ginawa silang laborer with no payment, no salary. Kumbaga, in-exploit sila ng mga Egyptian. Yung mga nakikita po natin, mga pyramid, mga, mga minamahal, mga infrastructure sa time ng Egypt. Yung mga Israelites pala yung taga-hakot niyan, taga-build niyan. Sila rin ang gumagawa ng mga bricks, mga Israelites. So, in-exploit. Nung time na yon mga minamahal, pero nung kumilos na ang kamay ng Diyos, nung kumilos na ang mahal na Panginoon, dahil umiiyak na nananalangin ang Israel, mga minamahal, anong sabi ng Biblia? Dumating ang salot sa Israel, pero sabi ng mahal na Panginoon, katulad ako sa agila na aking kayong iningatan sa aking mga pakpak at dinala ko sa akin. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ngayon, kung inyong susundin ang aking mga utos, ang aking tinig, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, at inyong iingatan ang aking mga tipan, kung inyong susundin ang aking tinig, at yung iingatan ang aking tipan, sabi ng mahal na Panginoon, kayo'y magiging aking natatanging kayamanan. Oo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lalo kang iingatan ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Lalo kang iingatan ng Diyos. Nakinig ka, biro mo'y pinakita niyang pagliligtas sa atin. Tayo hinango sa lusak ng kasalanan. Inalis tayo sa pagpaparusa ng kaaway. Inalis tayo sa pagpapahirap ng dyablo. Bakit po? Tayo'y pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Naging bagong nilalang tayo dahil kay Kristo. Kapag tayo'y dumadalangin, kapag tayo'y nagpupuri, kapag tayo'y lumalapit, sumasamba sa Diyos, hindi bingi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bagkus nakikinig siya sa ating mga panalangin. Palapakan po natin ang ating mahal po. Iniingatan niya tayo. Everybody say praise the Lord. Iniingatan tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Gabi pa minamahal, hindi lang yon. Meron pang kapatid natin, mga minamahal, na talagang nandun na sa impyerno. Itong kapatid na bagamat siya nabautismuhan, pero dahil sa kanyang kabataan, nadala siya ng barkada, tumalikod sa Diyos. So nung napahamak, na-disgrasya sa motor, tumama ang ulo sa poste, dahil nasa influence ng alak, basag dito yung noo niya nabasag, mga minamahal. Ang sabi niya po, 1/4 ng kanyang brain natanggal. Imagine. Patay na dumating sa ospital. At akala niya po, mga minamahal, natutulog lang siya. Pero sabi niya sa kanyang testimony, nasa impyerno na pala siya. Gabing pagpapahirap doon sa impyerno, mga minamahal. Yung 4 na oras niya sa impyerno
kung pakinggan mo yung kanyang patotoo, parang hindi lang 4 na oras, parang inabot na ng 1 buwan. Grabing pagpapahirap ng dyablo. Dahil umiinom siya ng alak, asupre ang pinapainom sa kanila. Maya't maya, nadudurog yung kanyang katawan, nabubuo naman, dahil mahilig siya sa drugs, yung tinatawag na shabu, yung bato, bato talaga na asupre ang pinapakain, mga minamahal. Pagkatapos yung mga uod, sabi niya po, naglalabas-pasok sa kanyang katawan. Yung 3 daliri natin, ganyang kalaki yung uod, mga 2 feet ang haba. Ang sabi niya po, yun daw po ang pinakamaliit. Ibig sabihin, meron pang mas malaki. Naglalabas-pasok sa katawan ng tao. Kapag ikay mahilig sa sayaw sa sanlibutan ito, pasasayawin ka ng pasasayawin ng dyablo doon. Pahihirapan kapag hindi ka sumunod. Kaya wala silang magawa. Pero alam niyo po, yung lugar na yan, impyerno, dead end. No place of repentance. Kahit anong gawin mo pagsisisi, wala na po yung pakinabang sa lugar na yan. Dead end na po yan. That is judgment. Period na po, mga minamahal. Pero mabait ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Nung dinala yung kanyang litrato ng kanyang mama, may namahal sa ating mahal ebanghilista, at ipinag-pray po ito. 4 na oras siya sa impyerno, pero pagkatapos ipag-pray, kinuha siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nabalik yung kanyang buhay, mga minamahal. Grabe. Sabi niya po, nung kinuha siya ng mahal na Panginoon, inangat doon sa parang disyerto, meron pang 2 demonyo na humahawak sa kanyang paa. Gusto siyang ibalik. Pero nagtataka po siya, kahit anong gawin na lang hatak yung 2 masamang espiritu na yon, hindi siya mahatak-hatak. Pero nung tumingin siya sa harapan, nakita niya yung pagkalaki-laking kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inabot niya po ito. At nung maabot niya, nabalik yung kanyang buhay sa kanyang katawan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing himala. 2 buwan sa ospital. 2 buwan sa ospital. Mga doktor nagsasabi, 1/4 ng utak niya nawala. Kung mabubuhay man yan, wala ng memory. At pagkatapos bibihira na ganong katagal na comatose, 2 buwan na mabubuhay pa. Pero mabait talaga ang ating mahal na Panginoon. After 2 months, nagising ang ating kapatid na ito. Grabe mga minamahal, nung magising siya, kinakausap siya ng kanyang mama, ng kanyang mga kapatid. Ang sabi niya po, wala siyang makilala sa kanila. Dahil nga sa kanyang memory. May isang babae, sabi niya, umiiyak sa kanyang harapan. Ang sabi ng babae, hindi mo na ba talaga ako nakikilala? Which is yun po yung kanyang mama. Hindi mo na talaga ba ako nakikilala? Umiiyak, mga minamahal. Hindi niya ba niya talaga kilala? Pero biglang-biglang, minamahal, may pumasok sa isip niya, Jesus Miracle Crusade. Nabanggit na po yun, mga minamahal. Jesus Miracle Crusade, International Ministry. At sa loob ng 1 oras, from that time na sinabi niya po yun, ibinalik ng mahal na Panginoon yung kanyang memory, pati yung lugar na kung saan siya nanggaling, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Bakit po yung ginagawa ng mahal na Panginoon sa banal na gawain ito? Bakit po ginagawa ng mahal na Panginoon sa atin na mga naglilingkod sa Diyos? Upang sabihin natin na sa Diyos merong pag-asa. Sa Diyos may kaligtasan. Sa mahal na Panginoon may buhay na walang hanggan. May kapatawaran ng mga kasalanan. May kapayapaan. May katiyakan. Saan po ito makikita ng mga tao, mga minamahal? Doon sa mga tunay na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Oo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. They will see the saving presence of God. Ibig sabihin, mga minamahal, pag nakikita mo ang mga anak ng Diyos, makikita mo ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Kapag makita mo ang gawain ng Diyos, makikita mo ang tunay na pag-asa na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan niyo po, ang napupunta rito, nakakasumpong ng pag-asa. Ang nagpupunta rito, nakakasumpong ng kapatawaran ng kasalanan. Ang napupunta rito, nagkakaroon ng kagalakan
kagalingan sa karamdaman. Ang napupunta rito, binabago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang napupunta rito, natututong maglingkod sa Diyos ng taos sa puso, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Andito ang tunay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya't magpasalamat po tayo, mga minamahal, na tayo'y nasa lilim ng pakpak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa katiyak na proteksyon, nasa tiyak na patnubay, mga minamahal, habang tayo'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yung kapatid na yan, mga minamahal, na nandun na sa impyerno, habag na lang ng Diyos ang makakakuha sa Kanya. Could you imagine, habag na lang ng mahal na Panginoon ang makakaalis sa Kanya doon? O napakabait ng Diyos nang manalangin ng totoong lingkod ng ating mahal na Panginoon. Ang ating dearly beloved normal Pastor Willis Nade Almeda, inunat ng Diyos ang kanyang habag at kinuha doon ang ating mahal na kapatid upang sabihin sa atin na totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Totoong may langit, totoong may impyerno, totoo ang pangako ng Diyos, totoo ang buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin kapag tayo tapat na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa gabing ito, minamahal, tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ating pasalamatan na ating mahal na Panginoon. Habang inaawit po natin ang awitin, mga minamahal, hallelujah, kung sagot ay di sapat, nariyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ang katugunan. Dahil siyang nagbago ng ating mga buhay. Siya ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Siya ang Diyos na nag-iingat sa atin, mga minamahal. Siya ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan ng ating mga buhay, mga minamahal. Ating pong awitan ang ating pinakamamahal na Panginoon kay Lee. Praise the Lord sa ating mga musician, minamahal. Hallelujah, tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Anong mga pagsubok, kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan, mga minamahal. Hindi niya tayo tatalikuran, mga minamahal. Sumunod ka lang, mga minamahal. Sumunod ka lang sa kanyang tinig. Ingatan mo ang kanyang tipan sa iyo, mga minamahal. Hallelujah, magiging natatangik ang kayamanan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Kahit pundukan ng pagsubok, hinarap na kaya luwagin, at sagsapit mo sa batang ay nakita ang aninong pari mo magabi. At sa sariling akala mo ay kaya, hawak mo gabayan salita. Subalit sa pasahin, kaibigan, susuko ka. Sinaulo mong talatay nasa na. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya'y sagot at higit pa. Sa kanya'y puso ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Huwag na magtanong, bakit nga ba? Landas ang ating Diyos sa lamig. Papananagan ang dami, kung alam kanyang layunin. May luwang ang tagumpay katabi. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalang
ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya, sagot ang higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay hindi sapat, nariyan siya. Huwag na magtanong, bakit nga ba landas ng ating Diyos sa lamig? Papanatag ang damdamin kung ano kanyang layunin. May luwag man na kumang ikakalit. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya, sagot ang higit pa. Sa kanya ay puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya, sagot ang higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya, sagot ang higit pa. Sa kanya puso'y ligtas, mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Sa dalangin siya, sagot ang higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya, sagot ang higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya, sagot ang higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magpuri sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, nandiyan palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Oras man ang kagipitan, oras man ang suliranin, mga minamahal, pagsubok man na pinagdadaanan natin, hindi tayo iniiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.
Everybody say, praise the Lord! Puri mo ating dakilang Diyos, minamahal sa mga sandaling na tayo po natin manalangin, sama-sama tayong dumulog sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mga pangangailangan, minamahal. Sa Diyos, wala pong imposible, mga minamahal. Ang Diyos po natin ay buhay. Praise the Lord, hallelujah. Amen. O po, dakilan mo pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal namin, Panginoon, kami dumudulog sa throne, biyaya sa kalangitan, dumadalangin sa mga sandaling ito. Sa Pangunang panalangin, minamahal at ginagalang Evangelista Wilista de Almeda. Mahal na Panginoon, patawarin kami, O Diyos. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Linisin ang aming mga puso, maging marapati na makarating sa iyong trono, biyaya sa kalangitan. Aming mga pagsusumamo sa Pangunang panalangin, aming mahal na pastor, will destroy the meditate prophet, the loving God, patawarin kami, kabagan. Ikaw po magpagaling sa may mga karamdaman. Ikaw magbigay ng kalutasan sa may mga suliranin, O Diyos. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, lahat ng mga anak, mahal na Panginoon, sa gabing ito. Sumaamin ka, O Diyos. Sumaamin ka, mahal na Panginoon. Sumaamin ka, kabagan mo kaming lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ipatong po natin sa kamay sa ating ulo at sa kamay sa bagay ng katawan na may karamdaman, mga minamahal. Kung tayo may mga kahinaan, taas natin ating dalawang kamay. Minamahal, isipin po natin ating beloved normal pastor, Wilista Almeda, ang siya pong nanalangin para sa atin. There's no distance in prayer. At palagi po tayong pinagpipray ng ating mahal na pastor. Hallelujah, praise the Lord. Manalangin po tayo po, dakilan o pagpala namin Diyos, minsan pa. Mahal po isa po ng panalangin, mahal po Evangelista Wilista Almeda. Iwan na ito pagpala mo kamay at sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, aming sinasaway lahat demonyo ng mga karamdaman, demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rheuma, katarak, demonyo ng arthritis, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demonyo ng langan, panlulupay, demos of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, homosexuality, lesbianism, poverty, cast out from us. In Jesus' name, be healed, be blessed, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, minamahal. And as a token of our faith, tayo po'y tumalong 3 beses. Minamahal, as we jump, let us shout, hallelujah, praise the Lord. Ipaabot natin sa mga lapoy nating taus-pusong pagpapasalamat, mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Isa pa, minamahal. I love you, dear Jesus. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At minamahal sa gabi ito, minamahal. Naway tayo pong lahat ay patuloy na manatili sa habag at biyaya ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Tayo pinadako sa ating mga announcement. Minamahal ating pong banal na gawain, minamahal ating mga regular services. Tuwing araw po ng Wednesday, alas 5 po tayo ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. At araw ng Friday, may tayong overnight prayer, alas 9 po ng gabi. Araw ng Friday hanggang alas 3 ng umaga ng hapon, mga minamahal. Praise the Lord. At araw naman po ng linggo, alas 10 po tayo ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, minsan onward po mga minamahal. Yan po ating mga banal na gawain at tuloy-tuloy po yung ating live webcast, mga replays sa Facebook account, GMCIM Cebu Central Visayas at GMCIM Visayas naman po sa YouTube. Sa ating main, mga minamahal, mapapanood nyo rin po ating banal na gawain doon, minamahal Jesus o GMCIM Central Church. Kaya panoorin din po natin, nakaka-bless po, minamahal, lalo na kung talagang panonoorin natin ang buo, mga testimony, pagpupuri, preaching. Pabibless po kayo mga amit. Napakapalad natin sa panahon natin ngayon dahil kahit malayo tayo sa Maynila, pwede nating mapanood ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at yung ating Jesus Miracle Hour. Every night po ito except Wednesday and Friday. Minamahal. At yung ating phone number, mga minamahal, praise the Lord, wag po kayong mga pagod mag-text o tumawag, mga minamahal, for prayer and counseling upang kayo po aming maabot, mga minamahal. At tayo po idadako po sa ating closing prayer, mga minamahal. Sama-sama po tayong tumayo, manalangin. Ingatan po tayo nating mahal na po lahat po mag-pray upang sa ating pagbiyahe pa uwi, ingatan po tayo hanggang sa ating sunod na manalagawain, ibalik tayong mali. Aking binibigay pagkakataon sa ating beloved co-preacher, Brother Edmar Cadayuna, minamahal, samahan po natin siya. Praise the Lord. Tayo po lahat mag-pray, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. God bless you. Ating ulit Preacher Richard Abad. Tayo pinamanalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Pagpalang dakilang Diyos, Amahan sa langit, Malapanginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa gabi na ito, Malapanginoon, sa tagumpay, sa banal gawain, Malapanginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Harbi kami na nalangin, O Diyos, sa iyo, Malapanginoon. Unang dalangin, O Diyos, sa mga ginagalang, Malapastor, Malapanginoon. Maraming pong salamat, O Diyos, na ikaw nagalangis sa bawat yugto sa banal gawain mula sa MCJ Fall Solemn Testimony, O Diyos, sa mga pag-awitan, O Diyos, sa mga youth choir, singles choir, malapang sa mga Pioneers choir, malapang maraming salamat, O Diyos, sa matamis sa presensya ka na patuloy, Malapanginoon, gipada mo sa amin, malapang maraming salamat, O Diyos, sa mga patutuo sa aming kapatiran, O Diyos, hallelujah, sa mga kapatiran, O Diyos, sa mga pagbibigay, malapang ikaw po yung nagtuturo, O Diyos, sa aming kapatiran, O Diyos, maraming pong salamat, O Diyos, sa mga kapatiran tapat, Malapanginoon, nagsunod sa iyong kaluban, malapin maraming salamat, Malapanginoon. Sa gabi na ito, malapin maraming salamat, O Diyos, yung banal na salita, Malapanginoon, aming napakinggan, Malapanginoon. Ito po, Malapanginoon, nagbigay kalakasan, O Diyos, sa aming panampalataya sa iyo, Malapanginoon. Maraming pong salamat, Malapanginoon. Sa gabi na ito, Malapanginoon, narito kami po, Malapanginoon, sa temporary paghiwalay-hiwalay, gabayan mo kami, pag-ingatan mo kami, Malapanginoon, mula sa bata hanggang sa matanda, Malapanginoon, samahan mo ang aming mga kapatiran, O Diyos, sa ilang pagtawid, O Diyos, sa mga daanan, O Diyos, sa mga pag-drive, sa kanilang sakyanan, Malapanginoon, pagpalain mo, Diyos, samahan mo ang aming mga kapatiran hanggang sa kanilang matahanan, Malapanginoon, pagpalain mo, Malapanginoon, araw ng bukas, O Diyos, ang aming mga kapatiran sa ilang kanilang mga trabaho, Malapanginoon, samahan mo sila, bigyan mo kalakasan ng pisikal na panglawas, Malapanginoon, naroon na Friday, Malapanginoon, overnight prayer, Malapanginoon, balik mo kami sa lugar na ito, din kami magpupuri sa dakilang pangalan, Malapanginoon. Dalangin namin sa oras ito, Malapanginoon, aming mga webcast viewer, Malapanginoon, saan sila naroon, Malapanginoon, sa ibang mga bansa, Malapanginoon, patuloy pa sila, Malapanginoon, nagsubaybay, Malapanginoon, sa iyong banal gawain, pag-ingatan mo sila, pagpalain mo sila sa material, pisikal, pinansyal, spiritual, pala, Malapanginoon, dalangin namin sa oras ito, at sinasaway ang tanang lahat ng mga gawa ng kaaway, the blood of Jesus, us out in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. Good bless po sa ating mga kapatid. Bago ko Preacher Edmar. At minamahali po magpapalihans, pwede po sa preacher's area. Yung magpapakounsel, pwede rin po doon minamahal. At ingat po sa ating pagtawid, sa pagsakay, sa pagmamaneho. Ingat po mga minamahal. God bless you po. We love you so much. But our dear Jesus loves you more. God bless us all. Minamahal. Praise the Lord. Yes, I love you.